Isang misteryosong palaboy ang napadpad sa isang maliit na bayan na naghahanap ng tahimik na buhay. Afternoon. Ngunit sa halip, natagpuan niya ang isang komunidad na inalipin ng isang malupit na crime boss at isang tiwaling sheriff na matagal na ipinagpalit ang kanyang badge kapalit ng pera. Good afternoon. Iniisip nila na ang walang puwentang lalaking ito ay isa na namang madaling target na pwedeng apihin. Ngunit nagkamali sila ng malaki. Ang matandang ito ay isang dating Special Forces operative na may napaka-espesipikong kakayahan. At para palayain ang mga inosente, gagawin niyang isang literal na digmaan ang buong bayan na ito. Ito ang brutal na kuwento ng Hellfire. Sa isang liblib na bayan tinatawag na Rondo, sa gitna ng kawalan sa Texas. Ang amang naka-wheelchair na si Owen at ang kanyang anak na si Lena ay nagsasara ng kanilang saloon nang dumating ang problema. Si Clyde Whitfield, anak ng mob boss ng bayan na si Jeremiah, kasama ang dalawa niyang tauhan ay biglang sumulpot, binaliwala ang closed na karatula at pinaalalahanan si Lena na darating ang kanilang karaniwang padala sa brewery at kailangan niyang dumating sa oras sa maliit na bayang ito. Hawak ni Jeremiah at ng kanyang grupo ang buong komunidad. Pinapalubog sa utang ang mga residente at pinipilit silang magtrabaho para iproseso ang kanilang produkto gamit ang brewery bilang kanilang base. Interesado si Clyde kay Lena at inalok siyang bigyan ng day off kung papayag siyang makipagtabi sa kanya. Naniniwala siyang nakatadhana silang magkasama. Hinawakan niya si Lena nang hindi nararapat. Slow down, boy. Nang sawayin si ni Owen dahil sa kawalan ng respeto sa kanyang anak at binalaan siyang mag-ingat, marahas siyang itinulak ni Clyde sa pader. My apologies. Kinagabihan, nanalangin si Lena sa kanyang yumaong asawang veterano na si Brian na magpadala ng isang anghel at tila pinakinggan siya dahil kinabukasan, isang matandang veterano ng digmaan ang pumasok sa bayan. Afternoon. Sa looban na panaderya, nakilala niya ang panadero na si Vernon at nag-alok na magtrabaho kapalit ng pagkain. Napansin ni Vernon na isa siyang veterano. You're a vet. Nais sana niyang ibigay ang pagkain bilang regalo, ngunit iginiit ng matanda na pagtrabahuhan yon. I got a broken shelf over here. Name's Vernon. Habang inaayos niya ang istante, nalaman ni Vernon na dumadaan lang siya at pinayuhan siyang umalis na agad dahil delikado ang lugar para sa mga dayuhan. Umupo ang matanda upang kumain, ngunit pumasok si Sheriff Wyatt. Napansin niya ang matanda at lumapit habang nakapatong ang kamay sa kanyang baril. Sinusubukang takutin ito. Good afternoon. Sinabi rin niyang mas mabuting umalis ito matapos kumain dahil ayaw niya ng mga dayuhan sa kanyang bayan. Vernon tells me you're passing through. Why don't you just finish up that meal and find your way out of Rondo? Tinanong ng matanda kung anong batas ang nilabag niya, ngunit sinabi ng sheriff na kahit special forces pa siya o kung anuman, wala siyang espesyal na trato rito. Tahimik na tumango ang matanda at nagpatuloy sa pagkain. Sa mansyon ng Whitfield, papunta si Clyde sa brewery upang bantayan ang operasyon at pinaalalahanan siya ni Jeremiah na maging mapagmapyag. Dumating ang regular na padala ng puting produkto sa brewery at pinilit ang mga residente na magbaba nito habang binabantayan ng mga armadong tauhan. Dumating ang tauhan ni Jeremiah na si Zeke at kinuha ang isang residente na si Randall dahil nais siyang kausapin ni Jeremiah. Samantala, dumataan ang matanda sa isang motel. Ang may-ari na si Rufus ay halatang kinakabahan kahit simpleng pakikipan-usap lang sa kanya. $20 a night. Nagtanong ang matanda kung maaari siyang ipagtabi ng isang kwarto. Save room for me. I'll be back. Dinala si Randall sa mansyon at pinaupo sa harap ni Jeremiah. Lumalabas na may nagsusumbong tungkol sa kanilang operasyon. Nakatanggap si Jeremiah ng tawag mula sa Attorney General. Sinubukan ni Randall na isisi ito sa kanyang asawang si Vivian. Ngunit wala silang pakialam. Kaliwete si Randall kaya binali ni Zeke ang kanyang kanang pulso na kung tutuusin, magaan pa nga ang parusa. Sa wakas, pumunta ang matanda sa saloon ni na Owen at Lena at nag-alok ng trabaho kapalit ng pagkain. Tinawag siya ni Owen na isang nomada at nagustuhan iyon ng matanda. May respeto si Owen sa mga veterano at binanggit ang kanyang yumaong manugang na si Brian at inalok siyang magtrabaho sa araw na iyon. Lead the way. Ipinakilala niya ito kay Lena, ngunit nag-alala si Lena na baka lalo lang silang mapahamak dahil sa kanya. Kailangan ni Owen ng tulong dahil halos bumagsak na ang salon, ngunit naniniwala pa rin si Lena na masamang ideya ito. Agad na nagtrabaho ang matanda at napaandar pa niya ang oven. Pinagmamasdan siya ni Lena mula sa malayo, may pagdududa. Ngunit hindi nagtagal, nasira ang katahimikan nang pumasok si Clyde at ang kanyang mga tauhan. Napansin niya ang matanda at tinanong kung anong klaseng pangalan ang nomada. What in the hell kind of name is Nomada?
Sinabi lang ng matanda na dumadaan lang siya at kinumpirma iyon ni Owen, kaya binalaan sila ni Clyde. Just passing through. Is that right? I think it's best you be on your way. Pagkatapos ay napunta ang atensyon niya kay Lena nang magdala ito ng ilang bote ng beer. Gusto niya itong samahan sa pag-inom, ngunit tumanggi si Lena. Ipinaalala ni Clyde na hindi niya gustong sinasabihan siya ng hindi. Tahimik lang na pinapanood ng matanda ang lahat ng nangyayari. Kinagabihan, habang kumakain, ikinuwento ni na Owen at Lena ang tungkol kay Jeremiah at kung paano nila kinatatakutan ang kanilang kaligtasan. Nagtaka ang matanda kung bakit hindi na lang sila umalis, ngunit sinabi nilang hindi nila iyon magagawa. Pagkatapos kumain, binayaran ni Lena ang matanda para sa trabaho nito. Sa araw na iyon, sa kabila ng kanyang tulong, ayaw na niya itong bumalik dahil baka lalo lamang silang malagay sa panganib. Nauunawaan iyon ni Nomada at umalis. Tumumo siya sa motel, umuha ng kwarto at nagbayad pa ng refundable na $5 para sa dagdag na tuwalya. Nang gabing iyon, habang dumadaan ang bagyo, abala ang mga residente sa brewery sa pang-iimpake ng produkto sa mga lata. Nakakatulog si Nomada sa banyo at nanaginip ng malinaw tungkol sa isang ambush kung saan pinamunuan niya ang kanyang Special Forces team. Ang kanyang katawan na puno ng tama ng bala ay patunay ng kanyang pinagdaanan. Sa kabila ng bilin ni Lena, bumalik si Nomada sa salon upang tulungan si Owen na ayusin ang sirang drain. Hindi natuwa si Lena nang makita siya. Dahil sa takot, matapos makita ang ginawa kay Randall, binalaan niya si Owen na huwag magtiwala sa matanda. Ngunit handang sumugal si Owen at inimbitahan si Nomada na manatili at pumayag ito. Nagtaka si Lena kung bakit nananatili pa siya, ngunit sinabi niyang gusto lang niyang tumulong kay Owen dahil mabuti itong tao. Gaya ng inaasahan, dumating muli si Clyde at ang kanyang mga tauhan at hindi sila natuwa nang makitang nandoon pa si Nomada. Sinubukan ni Owen na makipag-usap ngunit ayaw na ni Clyde. Hindi siya natatakot sa isang matandang lalaki at binigyan ito ng 5 minuto upang mag-empake at umalis. You think I'm scared of you, old man? You got 5 minutes to pack your shit. Ngunit hindi gumalaw si Nomada. Tinitigan lang niya si Clyde ng tahimik. Sinubukan ni Lena na pakiusapan si Clyde, ngunit hinablot siya nito sa galit. Sawa na sa hindi pagsunod sa kanya, natapon ni Lena ang inumin ni Clyde at sinampal siya nito. Ngunit sapat na iyon para kay Nomada. Tumalon siya sa ibabaw ng counter. Mabilis na dinisarmahan si Clyde at itinaboy silang palabas ng bar gamit ang baril. Kalaunan, ikinuwento ni Lena ang buong operasyon ng mga Whitfield, kung paano pinagtatrabaho ang lahat ng residente at binibigyan lamang ng sapat upang manatili silang umaasa. Malawak ang koneksyon ng mga Whitfield, kaya mabilis nilang nauhuli ang mga tumatakas. May nakita ng paraan si Owen upang makatakas noon, ngunit nauwi iyon sa pagiging naka-wheelchair niya. Si Sheriff Wyatt ay kasabwat din at binalaan ni Lena na lalala pa ang sitwasyon matapos ang nangyari. Ikinandado ni Nomada ang mga baril na nakuha niya sa safe ni Owen. Samantala, nagsumbong si Clyde sa kanyang ama tungkol sa matandang pinalaya sila sa salon. Hindi makapaniwala si Jeremiah kung paano natalo ang 3 tauhan ng isang matanda. Gusto niyang iwasan ang gulo, kaya ipinasa niya ang problema kay Wyatt. Nangako si Wyatt na aasikasuhin ito, habang si Jeremiah ay nagtungo sa brewery. Nagtipon ang mga tagabayan sa salon. Ang iba ay nag-aalala para kay Nomada, habang ang iba naman ay nakakita ng pagkakataon na lumaban. Takot man sila, pinaalala ni Owen na isa itong Green Beret. Kung hindi man siya makatulong, siguradong may kakilala siyang makakatulong. Samantala, tumawag si Nomada sa dati niyang kasamahan sa Green Beret. Nagulat ito dahil dumalo pa ito sa kanyang libing. Sinabi ni Nomada na maaaring magpaulan siya ng gulo sa maliit na bayang iyon at kailangan niya ang kanyang tulong. Biglang pumasok si Wyatt at nagsinungaling si Lena na naghahanda lang sila ng party para sa kaarawan ni Owen. Inutusan niyang lumabas ang matanda dahil aarestuhin niya ito sa kasong assault at battery. Binantaan din niya sina Owen at Lena na aarestuhin kung hindi nila ito paaalisin. Lumabas si Nomada at binalaan si Wyatt na tatawag siya kay Colonel Hollister upang padalhan ng mga federal agents ang lugar na hindi makakabuti para sa kanya. Mas mabuti raw na payagan na lang siyang umalis ng tahimik. Hindi na nag-isip pa si Wyatt at umalis na lamang. Is any of that true? Not a word. Samantala, nakatanggap si Jeremiah ng tawag mula kay Wyatt tungkol sa banta ni Nomada, ngunit hindi siya nabahala dahil alam niyang matagal nang patay si Colonel Hollister. Kinagabihan, handa nang umalis si Nomada, ngunit nagbago ang isip ni Lena. Alam niyang hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Oras na lang bago mawala sa kanila ang buhay. Naramdaman niya ang paparating na panganib at nakiusap siyang manatili si Nomada. Pumayag ito, inalok niya ng kwarto, ngunit pinili nitong matulog sa sahig. Ang gusto lang niya ay masakyan kinabukasan papuntang Hilaga upang kunin ang isang pakete. Kinagabihan, nagpasalamat si Lena kay Brian sa pagpapadala ng isang anghel. Kinabukasan, bumiyahe sila gamit ang kotse ni Lena at dumaan sa Whitfield Estate. Tumigil sila sa isang abandonadong landing strip kung saan may dumating na maliit na eroplano. Iniabot ng piloto ang pakete kay Nomada at may 2 lalaking nagmamasid mula sa malayo. Nang buksan, lumabas na isang arsenal ng mga armas at pampasabog, mga kasangkapan sa kanyang trabaho. Habang pauwi, napansin ni Nomada na may sumusunod sa kanila. Inihanda niya ang baril at sinabihan si Lena na bilisan ang takbo. Sinubukan silang banggain ng mga lalaki
gabi, palabas ng kalsada, ngunit mahusay na nailawaw ni Lena ang sasakyan. Pinaputukan ni Nomada ang truck kaya napunta ito sa ibang kalsada. Gumanti ang mga lalaki gamit ang submachine gun, ngunit halatang baguhan sila at walang tinamaan. Nagawa nilang harangan si Lena at paulanan ng bala ang sasakyan. Ngunit nagawa pa rin niyang makatakas. Nakalamang sila at nakaraping sa isang malapit na silo. Mabilis na pumasok bago dumating ang mga kalaban. Sumunod ang dalawang lalaki at pumasok sa silo. Handa ang mga baril. Mas lalo silang pumasok sa loob hanggang salubungin sila ni Nomada gamit ang isang shotgun. Pinanatili niyang malayo ang mga ito nang sapat para makatakas sila ni Lena papunta sa isang kalapit na gusali. Ibinigay niya kay Lena ang kanyang bag at sinabing magtago ito. Iniwan siyang may shotgun lamang. Ngunit para sa isang green beret, sapat na iyon. Nagpaputok siya sa mga kalaban. Nasugatan ng isa bago tumakas paakyat sa hagdan. Hinabol siya ng isang hitman. Maingat ng kumikilos matapos mapagtanto na hindi pangkaraniwan ang matandang ito. Samantala, ang isa pang hitman na pilay na ay muntik ng madaanan ang pinagtataguan ni Lena hanggang sa makagawa siya ng ingay. Naghintay si Nomada, handa ang kanyang shotgun. Dumaan ang lalaki sa mga lumang refrigerator at pinaputukan ang mga ito. Hindi na nagbabaka sakali. Ngunit bago pa man bumagsak ang huling bala, binaril siya ni Nomada nang malapitan sa dibdib gamit ang shotgun. Sinubukan ni Lena na tambangan ang ikalawang hitman, ngunit bahagya lamang niya itong nasugatan. Bago pa siya mabaril, halos maputol ang ulo ng lalaki sa isang putok ng shotgun. Bumalik sila sa bayan at iminungkahi ni Nomada na umalis na sila Lena at Owen dahil tiyak na hahabulin sila. Ngunit wala nang mapupuntahan si Lena. Pagsapit ng gabi, bumalik sila sa salon at isang pangungot ang sumalubong sa kanila. Nakatutok ang mga baril ng mga tauhan ni Clyde sa mga taga-bayan. Surprise. Pinagtawanan ni Clyde si Nomada. Sinasabong astig siya para sa isang matanda bago siya pinupok ng metal na tubo at paulit-ulit na hinampas. Tila pinatay siya. Para sa kanilang pagsuway, may plano siya para sa mga taga-bayan. Ngunit para kay Lena, may espesyal siyang balak. I've got some special plan. Ipinaalala ni Zeke ang utos ni Jeremiah, ngunit hindi ito pinansin ni Clyde. Binalaan niya si Zeke na huwag siyang pakialaman, ngunit tinawag ni Zeke ang kanyang bluff at wala siyang nagawa. Kiniladkad ni Clyde si Lena papunta sa kanyang sasakyan. Sa loob, nagmakaawa ang mga taga-bayan para sa kanilang buhay habang nakatutok ang mga baril sa kanila. Please, don't do this. Sorry, Vivian. It's nothing personal. Ngunit wala na silang silbi. But Mr. Whitfield no longer requires your services. You're fired. At pinagbabaril sila ng mga tauhan ni Clyde hanggang sa malipol. Unti-unting nagkamalay si Nomada at nasaksihan ang karumal-dumal na eksena. Samantala, si Lena ay tila nakatakas sa apoy, ngunit napunta sa mas masahol pa habang pinipilit siya ni Clyde na sundin ang bawat utos nito at balang araw ay mamahalin siya at magkakaroon sila ng pamilya. Sa salon, nililinis ng mga tauhan ni Clyde ang mga bangkay nang biglang mawala si Nomada. Agad silang naglabas ng baril at kinakabahang naghanap. Alam kung gaano siya kapanganib. Pagdating nila sa freezer, biglang umatake si Nomada gamit ang mabibigat na suntok. Isa ang nasaksak sa tiyan, ngunit ang isa ay isang malaking lalaki na patuloy pa ring lumalaban kahit paulit-ulit na sinasaksak at marahas niyang itinapon si Nomada. Ngunit nanindigan ang matanda at sinaksak ito sa leeg. Tinapos ang laban. Nahihilo pa mula sa naunang tama. Pilit niyang nilinis ang kanyang sugat. Pagpasok niya sa loob, tumama ng husto sa kanya ang masaker. Dumating si Wyatt. Nakita niya ang mga bangkay at alam niyang hindi si Nomada ang may gawa. Ngunit inaresto pa rin siya. Samantala, dinala ni Clyde si Lena sa kanilang bahay at umaasang papayagan siya ni Jeremiah na manatili ito. Ngunit nakita ni Jeremiah na labag ito sa kalooban ni Lena at inutusan si Clyde na dalhin siya sa brewery. Sa halip na sa istasyon, dinala ni Wyatt si Nomada sa brewery. Nang mag-isa na siya, ginamit ni Nomada ang isang pin upang mabuksan ang posas. Sinabi ni Wyatt kay Zeke na buhay si Nomada at humingi ng paliwanag sa nangyaring masaker. Ngunit pinaalalahanan siya ni Zeke sa kanyang lugar at nang subukan siyang pigilan ni Wyatt, binaril siya nito at pinatay. Samantala, nakawala na si Nomada at pinatay ang isang gwardya. Pumasok siya sa brewery at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban gamit ang eksaktong mga putok. Nagkaroon sila ni Zeke ng habulan at barilan nang maubos ang bala. Nagpalitan sila ng matitinding suntok. Nasugatan si Nomada sa mukha, ngunit hindi siya umatras. Nagpatuloy ang laban. Sinubukan siyang pabagsakin ni Zeke, ngunit nakabangon agad si Nomada. Naiwasan niya ang mabigat na atake at naipulupot ang fire hose sa leeg ni Zeke. Tumalon siya mula sa railing at nabali ang leeg ni Zeke. Patay ito agad. Dumating si Clyde kasama si Lena. Nagtataka kung bakit walang tao. Lumabas si Nomada at sinubukan siyang sagasaan ni Clyde. Ngunit isang bala sa mata ang tumapos sa kanya. Nalaman ni Lena na patay na ang kanyang ama at nagluksa siya. Nagpasya si Nomada na wakasan na ang kabaluang ito. Sa bahay ni Jeremiah, habang tumutugtog ito ng piano, pumasok sina Nomada at Lena upang harapin siya at doon lumabas ang katotohanan. Hollister.
Si Nomada pala ay si Colonel Hollister at si Jeremiah na dating commander niya ang nagpadala sa kanyang kuponan sa kamatayan. Sinubukan ni Jeremiah na gamitin ang Rango upang utusan siya. You drop that weapon. You hear me, soldier? You hear me? Ngunit sapat na iyon para kay Hollister. You understand? Binaril niya ito sa binti, saka sinunog. Hinayaan itong mamatay sa apoy. Sa huli, nanatili si Hollister habang inilibing ni Lena si Owen. Kinabukasan, sabay silang umalis sa bayan. Sinabi ni Hollister na malaya na siya at maari nang magsimula ng panibagong buhay. Sinabi ni Lena na sumasa kanya ang Diyos at umalis. At muling naglakbay si Nomada, isa na namang palaboy. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.